God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pag-tune in dito po sa ating programang Life and Grace. Tayo po ay nagpapatuloy, binuksan po natin nung nakaraan ang chapter 3 ng Galatians at i-cover po natin for today's episode ang Galatians chapter 3 from verses 8 hanggang 14. At ang title po ng ating pong episode for today is Redeemed from the Curse and Blessed with Believing Abraham. Ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Kagaya po ng sinabi ko, atin pong pinasimulan na pag-usapan ng chapter 3 na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At nalaman po natin na manghang-mangha si Apostol Pablo sa kanyang pagtataka para sa mga taga-Galacia dahil iniwan nila ang biyaya ng Diyos patungong legalismo. 5 sunod-sunod na tanong po ang ibinigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Una, sa verse 1, tinanong niya sila, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Pangalawang tanong niya po sa verse 2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Pangatlo pong tanong ni Apostol Pablo sa verse 3 ay, nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Pang-apat niya pong tanong sa verse 4, kayo ba ay naghirap sa maraming bagay para lang sa walang kabuluhan? At panglima po sa verse 5, dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu? O dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Ito pong 5 tanong na ito ang sunod-sunod na inilatag ni Pablo sa mga taga-Galacia sa kanyang pagkamangha sa kanilang paglipat mula sa biyaya ng Diyos patungong legalismo. At pagkatapos po ng mga tanong na ito, ay nagbigay po si Pablo ng isang halimbawa mula sa Lumang Tipan. At ito po ay ang halimbawa ni Abraham na kilalang-kilala at tinitingala po ng mga Hudyo as their patriarchs o kanila pong ninuno. Binigyan ni Pablo ng diin na kung paano ibinilang si Abraham na matuwid sa harapan ng Diyos 14 na taon bago pa siya magpatuli, ay nangangahulugan lamang ito na ang pagtutuli o ang kahit anong outward act ay hindi requirements para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, iniisip ng mga Hudyo na ang pagiging lipi nila o lahi nila na galing kay Abraham ang nagdadala sa kanila ng pangako ng Diyos at ng covenant ng Diyos. Mali po ito dahil ang faith ang kinalugdan ng Diyos kay Abraham at hindi ang kanyang gawa ni ang kanyang lahi. At kung natanggap niya ni Abraham ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, how could any Jews justify righteousness by any other means? Kung kaya nga po, ang tunay na pagiging Hudyo is a matter of the heart at hindi po ng genes. Ang physical Jew, pinag-usapan po natin ito nung nakaraan, a physical Jew who doesn't have the faith of Abraham is not a Jew at all. At ang isa namang hintil na mayroon namang pananampalatayang katulad ng kay Abraham, sila naman ang itinuturing na tunay na Hudyo. Ito po yung summary ng ating pinag-usapan noong nakaraan at magpatuloy po tayo ngayon, kagaya ng sinabi ko, Galatians chapter 3 verse 8. Ito po ang sabi, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Alam niyo po, bago pa ito mangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos, i-justify ng Diyos ang mga hintil, ang mga Gentiles sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam na to ng kasulatan, sinabi na to ng kasulatan. At ang salitang ipinakita po dito, or sa English word, ang ginamit po dito ay salitang foresaw. It carries the idea of seeing or knowing beforehand
Nakita po nila ang mabuting balita ng Ebanghelyo. At ang binabanggit ng kasulatan dito from Genesis chapter 12 verse 3 na nagsasabing lahat ng mga bansa ay mapagpapala sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, ang ibig sabihin nito ay hindi lamang ang bansa ng mga Hudyo. Hindi lamang po yung mga Hudyo ang mabibless through Abraham. This foretold the day when faith in Jesus would make people children of God, not their genealogies or their actions. Maaaring na itatanong mo ngayon, Pastor, paano ba naipahayag ang Ebanghelyo dito sa Genesis chapter 12 verse 3? Ito po yung pinaliwanag sa chapter din na ito ni Pablo kung papaano. Ang pangako ng Diyos ay kay Abraham at sa kanyang binhi at hindi sa kanyang mga binhi. I want you to take note of that. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay sa kaniyang binhi at hindi po sa kaniyang mga binhi. At ang isang binhi na ito ay walang iba kundi si Jesucristo. Nang sinabi po ng Genesis chapter 12 verse 3 na pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa, ito ay tumutukoy sa mga hintil na makatatanggap ng kaligtasan kahit na hindi sila maging Hudyo. Ito ay nagpapakita ng salvation, ng kaligtasan by grace instead of by the works of the law. So magpatuloy po tayo. Galatians chapter 3 verse 9, sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham. Alam niyo po ang tanging paraan para sa kanino man na makabahagi sa pagpapalang natanggap ni Abraham ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito ito tinanggap ni Abraham at ganito rin ito natin natatanggap at matatanggap. And those who desire to gain God's blessing with their good works are not blessed. Hindi po sila napagpala. Hindi po sila pinagpala. It is only by faith kasi in what Jesus has done that we can receive from God. Tandaan niyo po, dahil lamang sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus, sa Kanyang ginawa para sa atin, kung kaya tayo nakakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 3, talatang 10. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Dahil nasusulat, sinumpa ang lahat ng mga hindi nagpapatuloy sa paggawa ng mga bagay na nakasulat sa aklat ng kautusan. Dito po sa verse na ito ay inilabas ni Pablo ang isang napakahalagang punto na kalimitan po ay hindi nababanggit ng mga taong nagpapahayag na kailangang mayroon tayong gawin para matanggap natin ang blessing ng kaligtasan. At ang dalawang keywords na po pwede nating tingnan dito sa verse na ito ay ang salitang nagpapatuloy at yung pong salitang lahat. Mula sa pangungusap na sinumpa ang lahat ng mga hindi nagpapatuloy sa paggawa ng lahat ng mga bagay na nakasulat sa aklat ng kautusan. Alam niyo po itong mga Judaizers, they claim justification and blessing on anyone who obeyed the law. But in reality, the law brought a curse and God's wrath. Sabi po ng Romans chapter 4 verse 15. The curse lay dormant. Dormant po ito as long as the law was obeyed perfectly. Habang nagaganap mo ang kautusan, walang epekto sa iyo itong curse. But as soon as it was violated, its curse came into effect. Kapag nagkaroon ka na ng hindi pagsunod sa kautusan, pumapasok ngayon at umeepekto ang sumpa sa kahit kanino. Sundan niyo po ito, Deuteronomy chapter 27 verse 26, sumpain ng tao na hindi susunod o gagawa ng lahat ng utos na ito. I want to give emphasis na sinasabi po dito lahat. Hindi po pag nakasunod ka sa 99, kung sa 100 ng requirements, kapag nakasunod ka sa 99, do you think okay ka na? Marami pong tao na nagsasabi na if their good works outweigh their bad works, then okay na po sila. No, hindi po ganun. Ito pong sabi, sumpain ang tao na hindi susunod o gagawa
sa lahat, 100% ng utos na ito. Mayroon pong pangakong blessing sa mga makakasunod ng lahat ng mga utos at sumpa naman na mararanasan sa hindi makakatupad ng lahat ng mga utos. Deuteronomy chapter 28 verse 2 ay ganito po ang inyong matutunghayan. Kung lubos ninyong susundin ng Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagkatapos po noon, ibinigay niya ang lahat ng blessing. And then sa Deuteronomy chapter 28 verse 15, ganito naman po ang sabi. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. At inilay daw naman po ni Moses ang napakaraming sumpa. Because those who trust in the law must keep every word of the law perfectly, or else they come under the curse instead of the blessing. At dahil lahat naman po tayo ay nagkasala, sabi po ng Romans chapter 3:23, people can never attain to the blessing of the law through their own efforts. They must put faith in the grace of God and receive the blessing as a gift bilang kaloob ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Sinasabi po ng Roma Kapitulo 6, talatang 23, alam ko, sa ulado niyo po ito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ituloy po natin, Galatians chapter 3 verse 11, maliwanag na walang sino mang itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ang kasulatan ay nagsabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At yamang ang hindi po pagsunod sa kautusan ay nakapagdadala ng sumpa. Maliwanag na hindi kaya ng kautusan na magpawalang sala. Yet, ang mga Hudyo po, na-miss po yung point na yun. Kaya dito binanggot ni Pablo ang isang Old Testament scripture that clearly states that faith was the only way to justification with God. Sabi niya po sa Habakkuk chapter 2 verse 4, at ito pong statement na ito ay binanggit din po sa Romans chapter 1 verse 17. Binanggit din po ito sa Hebrews chapter 10 verse 38. Ganito po ang pagkakasabi, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Alam niyo po, itong verse na ito ay pwede po din nating ipakahulugan na ang matuwid sa pananampalataya ay mabubuhay. Faith is what imparts spiritual life at hindi ang paggawa ng kautusan. Magpatuloy po tayo. Galatia Kapitulo 3, talatang 12. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang nagnanais mabuhay sa pamamagitan ng kautusan ay kailangang sumunod sa lahat ng inuutos nito. Napakaradikal po na pangungusap. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sa English translation po, ay ganito, the law is not of faith. At kapag sinama po natin to at kinumbay natin sa Romans chapter 14 verse 23 na nagsasabing whatsoever is not of faith is sin, then ang statement na ito ay hindi nagiging katanggap-tanggap sa mga legalistic Jews. Kapareho lang din sa mga legalistic Christians ngayong panahong ito. Ang kautusan mismo ay hindi kasalanan. Nililinaw ko po ito. Ang sabi nga po ng Romans chapter 7 verse 7, ang sabi po ng Romans chapter 7 verse 13, ang kautusan ay mabuting bagay. Pero ang kasalanan ay kapag sinubukan gamitin ang kautusan upang mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Doon po ito nagiging mali. It is sin for believers today to try to relate to God on the basis of attempting to keep the Old Testament law.
I hope maliwanag po yun. Because that was never the purpose of the law. Hindi po yun ang layunin ng kautusan. Under the law, people got what they deserved. Under faith, and New Testament believers receive grace because of what Jesus did for them. And any departure from faith, especially a departure back to the Old Testament law, voids the work of Christ, and that is the worst sin of all. Nung si Pablo po ay nagsasalita patungkol sa pananampalataya, he is also implying grace. Kaya nang sabihin niya dito na ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya, ibig rin niyang sabihin na ang kautusan ay hindi nakabatay sa biyaya ng Diyos. Sinasabi po dito sa Roma, Kapitulo 4, talatang 4, na ngayon kapag gumagawa ang isang tao, ito po yung prinsipyo ng kautusan, ng paggawa. Ang sahod niya ay hindi ibinibilang na biyaya. Hindi po binibilang na kaloob, kundi ibinibilang na utang o ibinibilang po itong sweldo kasi nagtrabaho ka, then may sweldo ka. Ang sabi po sa Message Translation, rule keeping does not naturally evolve into living by faith, but only perpetuates itself in more and more rule keeping. A fact observed in Scripture, the one who does these things, yung pong rule keeping, continues to live by them. Ang huling parte po ng verse na ito ay galing po sa Leviticus chapter 18 verse 5, which is also quoted in Romans chapter 10 verse 5. Ang sabi po dito, Romans chapter 10 verse 5, ganito ang isinulat ni Moses tungkol sa taong itinuturing ng Diyos na matuwid batay sa kautusan. Ang taong sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. That is a pity world. Kung mabubuhay ka sa kautusan, susundin mo ang kautusan ng kompletong-kompleto at ayon sa lahat ng requirements nito. Magpatuloy po tayo, Galatians chapter 3, verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ang kautusan ay nakapagdala ng blessing kung nasusunod ito. At nakapagdadala din po ito ng curse kapag hindi naman nasusunod ang kautusan. Anumang pagsuway sa kautusan ay nagdadala ng sumpa. At dahil ang lahat naman po ay nagkasala, kaya't ang lahat ay napas sa ilalim ng sumpa. Subalit purihin ng Diyos, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang dalhin niya sa kanyang sarili ang sumpa na para sa atin dahil tayo po yung nagkasala. Now through Christ, we will never receive any curse from God even though we all still disobey the law in some ways. Nakakagawa pa rin po tayo ng disobedience sa kautusan. Yet, hindi po tayo kinokondemn ng Panginoon. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 1. Ang mga katagang sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy ay hango po sa Deuteronomy chapter 21 verse 23. At ito po ay ginamit ni Pablo upang ipakita that justice was satisfied when Jesus died for the law that we broke. Binata niya ang lahat ng parusa at lahat ng sumpa. Wala ng paghatol na naghihintay sa atin mula sa kautusan. Sa kabilang banda naman po, ang salitang tinubos o sa English word po ay redeemed ay naisalin sa tatlong Greek words. Ang isang Greek word na ito ay agorazo. Hindi ko po alam kung tama yung pagkabigkas ko. But ang ibig sabihin nito is to buy in the slave market. Pangalawa pong Greek word ay exagorazo. To buy out of the slave market. Pangatlong Greek word po ay lutro, to set free or release by a payment. Lahat po ng ibig sabihin ng tatlong Greek word na ito ay ginawa at ginampanan ni Kristo para sa atin. Binili niya tayo mula sa pagiging alipin ng kautusan. Binili niya tayo at inalis tayo sa ilalim ng kautusan at binayaran niya ng kompleto ang ating kalayaan mula sa hinihingi ng kautusan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Galatians chapter 3 verse 14.
upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. A curse is the opposite of a blessing. We cannot be cursed and blessed at the same time. Tinanggal na ni Kristo ang sumpa ng paglabag sa kautusan nang dalhin niya ito sa krus ng Kalbaryo bilang ating substitute. At ang parusa para dito ay dinala niya so that the blessing of grace and faith na tinanggap po ni Abraham can be ours today. Napakaganda po nito. Ang blessing ni Abraham ay ang paniniwala natin kay Kristo upang tayo ay maibilang na matuwid labas sa ating mga mabubuting gawa na naging dahilan upang matanggap natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. I hope naintindihan niyo po ito. Ito po yung sinasabing blessing ni Abraham. Ulitin ko po. Ang blessing ni Abraham ay ang paniniwala natin kay Kristo upang tayo ay may bilang na matuwid labas sa ating mga mabubuting gawa na naging dahilan upang matanggap natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. At yamang ang pagpapalang ito ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo. Anyone who trusts Christ now receives God's blessing, whether he is a Jew or he is a Gentile. Reliyoso man siya o hindi, lahat tayo ngayon ay pantay-pantay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, kapag naiintindihan ninyo ang pinag-aralan natin ngayon, hindi kayo mauubusan ng pagpapasalamat sa Panginoon at lagi niyong sasabihin, "Thank you, Jesus, for everything that you have done for me." Tandaan niyo po ito, you're blessed with believing Abraham because you've been redeemed from the curse of the law. God bless you po. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace at kami po ay nagpapaalam sa inyo at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!